11 ng gabi, tahimik ang hintayan ng bus sa gilid ng kalsada. Si Lito, antok at pagod, nakaupo sa lumang bangko, nag-aabang ng huling biyahe pa uwi. Sa di kalayuan, may isa pang pasaherong babae, nakayukot walang imik, tila ba nakalimot sa paligid. Mahina ang ilaw ng poste, kaya't mahaba at malabo ang anino ng bawat naroroon. Biglang may dumaan, isang estrangherong nakasuot ng itim, tahimik na lumapit, anino lamang ang anyo. Wala siyang mukha, puro dilim at kawalang hugis. Habang dumadaan siya sa harap ng babaeng nakayuko, napansin ni Lito na naglalabo ang gilid ng babae, tila unti-unting binubura ng anino. Unti-unting nawala ang babae, parang usok na hinihigop ng dilim na walang hanggan. Tumayo si Lito, nanginginig, pero hindi siya makasigaw o kumilos. Ang estranghero'y saglit na tumigil, tumingin sa kanya. Walang mata, walang mukha, puro anino lang na sumisilip sa kaluluwa. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Lito ang matinding lamig na dumikit sa balat niya, parang yelo na sumisipsip ng init ng buhay. Tumingin siya sa lupa. Wala na ang sarili niyang anino, parang tinanggal sa mundo. Sa sumunod na saglit, wala na ring nakakita kay Lito sa hintayan ng bus, parang hindi siya kailanman naghintay doon, isang alaala na nawala sa hangin ng gabi.